Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 136, siguradong mamamatay. Bang! Biglang, nakita nilang gumalaw ang figure ni Xingju, at ang figure ay naging isang gintong linya. Tumakbo ito ng napakabilis papunta kay Bai Tianyu. Habang lumalakas ang lakas, ang bilis ng Xingju ay mas nakakatakot. Sa pagitan ng pinakamabilis at parang isang hangin sa paligid niya ay ang mga puting pinong linya na humahaplos sa daraanan. Minimaliit talaga kita. Sa pagtingin ni Xingju na kumilos ng napakabilis, si Bai Tianyu sa sandaling ito ay hindi nang ahas na makita ang kahit kititing na sulyap. Sa ganitong sitwasyon ngayon, alam niya na kung minamaliit niya si Xingju, napakabigat ng kahihinatnan. Ngunit sa kabila nito, hindi niya akalaing matatalo siya kay Xingju. Kung tutuusin, kahit sa mga kasamahan niya, siya ay isang pinuno. Kaagad, ang kanang braso ni Bai Tianyu ay biglang umindat. Ang liwanag na talam ay natangay papunta kay Xingju. Sa harap ng isang mahaba, tuwid na talam na tumatama sa harapan, bahagyang ngumiti si Xingju, hindi nagtago, at nakipagkamay sa kanyang mga kamay gamit ang double blades. Bang! Sa pagkislap ng dalawang gintong ilaw, ang magaan na talam na nagmula sa mukha ay talagang pinutol ni Xingju, at si Xingju ay natangay na ngayon sa harapan ng Bai Tianyu. Nakita nila ang mga braso ni Xingju na kamakaway, at ang kanyang pulso ay mabilis na pumihit, at ang dalawang talam sa kanyang kamay ay sumasalamin sa nakasisilaw na liwanag at anino, tulad ng ulan ng mga palaso sa kalangitan, at hamampos sa Bai Tianyu. Nang makita iyon, ang balintataw ni Bai Tianyu ay biglang lumaki, at hindi siya nang ahas na maging walang pakialam, isinasayaw ang espada sa kanyang kamay, at nagsimulang protektahan ng buong lakas. Bang bang bang! Ang tatlong gintong ilaw ay nagbanggaan sa bilis ng liwanag at anino na napakabilis, kumikislap ang mga espada, kumikislap ang palawit, at maging sa parisukat sa sandaling ito, nagiiwan ng mga galos, ang gayong mabangis na labanan ay kapanapanabik na makita ng lahat sila ay masaya. Ngunit sa harap ng gayong matinding opens iba, ang dating momentum ng Bai Tianyu ay ganap na nawala. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa niya ay ang patuloy na lumaban at lumaban muli, dahil sa sandaling ito ay nahaharap siya sa isang mahiwagang pag-atake ng espada ni Xingju, talagang wala siyang counterattack. Mabuti. Napakabuti. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin kay Xingju na pumipigil kay Bai Tianyu sa isang iglap, at lahat sila ay nagulat. Tila kahit na ang lakas ni Xingju ay lumagpas sa antas ng intermediate rank martial god. Ngunit si Bai Tianyu, na isa ring intermediate rank martial god, ay hindi pipigilan ni Xingju sa ganoong antas. Si Bai Tianyu ay isa ng pinuno sa intermediate rank martial god, ngunit sa sandaling ito. Bang! Puff! Ito ay isa pang paghiwa harap. Habang kumikislap ang golden light blade, lumitaw ang isang sugat sa katawan ni Bai Tianyu. Kasabay nito, isang alon ng dugo ang lumipad mula sa katawan nito. Isang hit, hindi tumigil doon si Xingju. Sumayaw ang kanyang kamay. Ang mas marahas na pag-atake ni Xingju ay nagsimulang sumugod kay Bai Tianyu. Sa pagitan ng mga sayaw, kumikislap ang liwanag na talam, ang enerhiya ay pare-pareho, ang alon ng enerhiya ng espada ay napakabilis na kumalat. Sa ngayon, si Bai Tianyu, na dumaranas na ng sakit, ay hindi lamang pinagpapawisan, ngunit ang kanyang mukha ay mapatla at natatakot, at sa kanyang katawan ay halatang hindi na niya makaya. Sa sandaling ito nakita ng lahat na hindi ito masusuportahan ni Bai Tianyu. Rising Dragon Blade, ang talam ng pagputol. Ngunit sa sandaling ito, nakita nila na si Xingju ay humakbang pasulong, at ang dalawang talam ay nagsalubong. Kasabay nito, ang napakayabang na martial chi ay nagsimulang damaloy sa double blades ng napakabilis. Sa sandaling ito, ang mga double blade ay talagang nagbabago. Mabagal na umaagos ang gas, at sa wakas ay nakita ko si Xingju na may dalawang talam na alon. Sa tatlong talampakang haba na gininto ang sinag ng liwanag, na may nakakatakot na kapaligiran, binomba ang Bai Tianyu. Ang Rising Dragon Blade at Cutting Soul Sword ay kabilang sa parehong uri ng martial skill, ngunit ang kanilang lakas ay higit sa ilang beses na mas malakas, at ang cutting edge na ito ay parang sword chi ng Cutting Soul Sword, ngunit ang parehong lakas ay mas malakas. Sa sobrang bilis ng pagtingin sa dalawang horror lights mula sa harapan, ang mga balintataw ni Bai Tianyu ay biglang lumaki, at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Sa sandaling ito, umihit ang kanyang pulso, at lumitaw ang isang communication talisman, at dali-dali niya itong pinaghiwalay. Sa oras na ito, alam niya na sa wakas ay napagtanto niya na hindi ko talaga siya kalaban ni Xingju, at malinaw na nararamdaman niya ang seryosong mamamatay tao na aura ni Xingju, kaya kapag malapit na itong mabaigo, kailangan na lang niyang tumawag ng tulong, kung hindi siya ay talagang papatayin. Boom! Isang suntok, isang nakakatakot na kapangyarihan ang kumalat mula sa katawan ng Bai Tianyu, at sa wakas ang Bai Tianyu ay sumabog ng malakas, at sa wakas ay tumama sa gilid ng palasyo. Nang lumapag si Bai Tianyu, mas nabigla ang mga tao nang makitang nasira ang mga damit ni Bai Tianyu sa sandaling ito, ang makatarungang katawan ay naging kulay itim, at ang malalaking piraso ng dugo ay patuloy na napupunit sa kanilang mga katawan. Unti-unting bumababa ang mga galos. Medyo nakakatakot ang hitsura na ito, at pinalamig nito ang mga tao. Sa ngayon, ang hininga ni Bai Tianyu ay mas mahina, at maging ang tunog ng paghinga ay nagiging labis na nanlulumo, hindi banggitin ang pagtayo, kahit na hindi makapagsalita.
Nang makita ang eksenang ito sa kanilang harapan, nagulat ang lahat. Si Bai Tianyu ay natalo. Isang nangungunang disipulo ng Imperial Wind Pavilion Main Cabinet ang natalo sa kamay ni Xingju. Ito ang unang araw na pumasok si Xingju sa pangunahing kabinet. Simula noon, kumalat na ang ideya sa puso ng lahat, at nararamdaman pa nga ng ilang tao na dapat ay malapit sila kay Xingju, dahil malamang na siya ang susunod na pinuno ng gabinete. Sa ngayon, sa Royal Palace ng pinakamataas na bundok ay Connected Heaven Peak of Floating Clouds Mountain, ilang main pavilion elder ang nakaupo sa bulwagan, pinag-uusapan ng ilang bagay. Sabi ko Elder Chiwo, napakaliit na bagay, palagi mo ba akong tinatawagan? Sabi ni Elder Leili na naiinip na nakaupo sa bulwagan. Ano ang maliit na bagay? Bilang main pavilion elder, na umaakay sa kaginhawahan ng buong Imperial Wind Pavilion, kahit ang maliit na bagay na ito ay hindi ko maaring baliwalain. At ang Elder Chiwo ay sumulyap lamang kay Elder Leili. Sabi ko, Elder Chiwo, hindi mo kailangang magpanggap na kahanga-hanga, sa tingin mo ba hindi ko alam ang iyong ginagawa? Noon lang, hinaplos ni Elder Chento ang kanyang balbas at bahagyang tumingin. Isang sulyap kay Elder Chiwo. Elder Chento, ano ang ibig mong sabihin? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Chento, nagalit si Elder Chiwo. Alam kong hindi ka sanay kay Xingju, pero hindi mo kayang saktan si Xingju, kaya hinimok mo ang mga disipulo na pumunta sa Byunbaudian para saktan si Xingju at tawagan mo ako dito, dahil ayaw kong makialam ako. Si Elder Chento ay tumingin kay Elder Chiwo. Bang! Chento, mayroon ka bang ebidensya para sabihin ito? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Chento, si Elder Chiwo ay lumabas at hinampas ito ng malakas sa side table, isang kamay lamang nagawa sa itim na kahoy nagulat ito at naging pulbos. Elder Chento, totoo ba ito? Sa sandaling iyon, si Elder Luo ay kinakabahan na mukha. Talagang natatakot siya na sinaktan talaga ni Elder Chiwo si Xingju. Ha, Chiwo, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong iniisip, matagal na kitang pinagmamasdan, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong ginawa. At sa sandaling iyon, biglang tumayo si Elder Chento, puno ng kulay ng galit ang kanyang mukha. Haha, nakakatawa, tapos pinag-uusapan mo ang ginawa ko. Biglang nanlamig ang mga mata ni Elder Chiwo habang nagsasalita. Palagi mong tinitingnan ang posisyon ng Patriarch, hindi ka maaaring ituring na kahalili, at gusto mong ang iyong mga saradong disipulo ang pumuesto sa magiging Patriarch, kaya't patuloy kang umaatake sa mahuhusay na disipulo ng pavilion. Lalo na kapag nawala ang pangalawang elder, ang pangunahing pavilion na ito ay walang mga ulo, at ang iyong pagsupil sa mahuhusay na disipulo ay nagiging mas maliwanag. Ang Xingju na iyon ay orihinal na isang mahusay na disipulo ng Imperial Wind Pavilion mula nang itatag ang pavilion sa nakalipas na 100 taon. Kung hindi mo siya linangin bilang alagad, gusto mo pa rin bang ipagpatuloy ang paggawa ang ganito? Hindi ka karapat-dapat na maging main pavilion elder. Ang ekspresyon ni Elder Chento ay nabalisa at ang kanyang mga mata ay matalas, halatang matagal na niyang iniligtas ang gayong mga emosyon. Haha. Nakakatawa, mas magaling ba sa akin ang Chento? Ayaw mo bang sanayin ang iyong alagad? Napakasayang lang ng alagad mo para sa iyong pagsasanay. Biglang tumawa si Elder Chiwo, ngunit ang mga salita ay nagsabing walang sophistry tungkol sa sinabi ni Elder Chento. Ha? Chiwo, ipinapayo ko sa iyo na huwag masyadong lumayo. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Chiwo, mas nagalit si Elder Chento. Kasabay nito, biglang bumuga ng maitim na pulang gas mula sa sarili nitong katawan, at ang takot ng preliminary rank working, agad na napuno ang bulwagan. Bakit? Gusto mo bang gawin ito? Sasamahan kita. Nang makita iyon, hindi natakot si Elder Chiwo. Ang parehong hininga ng takot ay lumaganap. Ilang matatanda ng pangunahing pavilion, bagamat tila madadaanan sila sa ibabaw, ay orihinal na mga katunggali na nakikipaglaban para sa patriarka. Sa simula, lahat sila ay gumamit ng mga pambihirang pamamaraan upang makipagkompetensya sa posisyon ng patriarka. Kahit na maraming taon na silang nagtatrabaho, hindi pa rin nila mapatahimik ang isa't isa sa mga sama ng loob. Ang dalawang matanda, mangyaring huminahon, ngunit narito tayo sa Imperial Palace. Mabilis na hinikayat ni Elder Luo. Bagamat ito rin ang main pavilion elder sa ngayon, ngunit sa kanyang mga mata ay ito ang kanyang hinalinhan, kaya natural na magalang ang ugali. Emph. Ngunit sa sandaling ito, isang sinag ng berdeng usok ang biglang lumabas sa dibdib ni Elder Chiwo, at pagkatapos makita ang sinag ng berdeng usok na ito, ang mukha ni Elder Chiwo ay nagbago ng husto, at pagkatapos ay pamitik ang kanyang katawan, at ito ay pinagsama. Sa kalawakan, nang makita iyon, si Elder Chento ay agad ding isinama sa kalawakan, tila hinahabol nito si Elder Chiwo, at pagkatapos ay hinahabol din ito nina Elder Leili at Elder Luo. Sa ngayon, sa plaza sa harap ng tarangkahan ng Byunbao Temple, si Bai Tianyu ay namumutla sa lupa. Sa sandaling ito, siya ay malubhang nasugatan. Kung hindi siya umiinom ng top-grade treasure pill ng mabilis, maaari siyang mawalan ng buhay. Tap, tap, tap. Ngunit sa sandaling ito, kinuyam ni Xingju ang dalawang talon na talon sa kanyang kamay at nagsimulang maglakad patungo sa Bai Tianyu ng hakbang-hakbang. Sa nakangiting mukha, nagbigay ito sa mga tao ng takot na takot. Xingju, siya. Gugustuhin ba niyang patayin si Bai Tianyu?
Nang makita iyon, lahat ay nagsimulang mag-usap tungkol dito, at ang Zhao Yu at Hu Bin ay pawang tense. Ang pagpatay sa iisang pinto ay isang malaking krimen, ngunit ang karakter ni Xingju ay medyo nakakatakot. Sila talaga ay natatakot na baka may magawang mali si Xingju kahit may belang sa kanila. Ngayon, kailangan mong mamatay ng walang alinlangan. Naglakad si Xingju papunta kay Bai Tianyu at nakangiting sinabi, ang dalawang talon na mga kamay sa mga kamay ay dahan-daang itinaas, at ang gininto ang dilaw na Rising Dragon Blade ay lumitaw na sobrang nakakasilaw sa ilalim ng araw. Nang ang nakakasilaw na sinag ng liwanag ay yumanig sa kanyang mga mata sa Bai Tianyu, ipinikit pa niya ang kanyang mga mata at hindi nang ahas na tingnan ito muli, ngunit mula sa mukha ni Bai Tianyu. Sa sandaling ito, siya ay takot na takot. Xingju, tigilan mo yan. Sa sandaling ito sa plaza, nagkaroon ng biglaang kumukulog, malakas ang tunog, at maging ang pangunahing pavilion ay nanginginig ng 2 beses, at kasabay nito ang isang lubhang nakakatakot na prestihiyo. Ang Brazier ay bomb-alot sa pangunahing pavilion sa isang iglap, pinapanginag ang lahat ng mga alagad. Hari ng digmaan. 3 matanda. Matapos marinig ang boses na ito, ang babaeng disipulong si Li Chanyu sa itaas ng atak ay kinuha ni Liu Mei, tumangala at nakatingin sa langit sa hindi kalayuan, bamulong. Swoosh! Gayunpaman, sa kabila ng pakiramdam ng napakalaking pamimilit at narinig ang dagandong laban sa kanyang sarili, ang Rising Dragon Blade sa mga kamay ni Xingju ay walang anumang pagkaantala, at ito ay naputol ng husto laban sa Bai Tianyu. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 137, Working Level Battle. Hinahanap mo ba si kamatayan? Buzz. Biglang, isang madilim na pulang gas ang biglang ibinuga mula sa isang kalawakan na hindi kalayuan. Ang gas na ito ay may labis na nakakatakot na kapangyarihan, na daan-daang beses o kahit libu-libong beses na mas malakas kaysa sa martial chi. Kung tumama ito kay Xingju, dapat patayin si Xingju. Boom! Ngunit sa sandaling ito, sa isang kalawakan, isang maitim na pulang gas na may parehong puwersa ang inilabas, at sa wakas ay bumangga sa gas, at ang banggaan sa pagitan ng dalawa ay nagdulot ng napakalakas na puwersa. Ang mga alon ng enerhiya ay kumalat sa pangunahing pavilion. Puff! Sa mahinang ingay, ang Rising Dragon Blade sa kamay ni Xingju ay nasaksak na sa dibdib ng Bai Tianyu, at ang Bai Tianyu ay naspray ng dugo, at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay puno ng ayaw mamatay, ngunit siya ay nawalan ng hininga. At tinitingnan ng Bai Tianyu na walang hininga, halos lahat sa sandaling ito ay alam na si Bai Tianyu ay pinatay ni Xingju. Oh my God, pinatay niya talaga si Bai Tianyu. Si Bai Tianyu ay pinatay niya. Patay na siya, patay na siya. Isang malaking krimen ang pumatay sa kapwa alagad. Hindi siya pababayaan ng 3 matatanda, talagang hindi. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang kumulo ang buong parisukat, at ang mga tao ay nagulat at kahit na hindi maisip tungkol sa eksena sa harap nila, ngunit ang hindi kapani-paniwalang bagay na ito sa sandaling ito ay nangyari sa harap ng kanilang mga mata. Ha! Biglang lumitaw ang figure ni Elder Chiwo sa himpapawid ng pangunahing pavilion. Sa pagitan ng madilim na pulang pakpak sa likod niya, nagkaroon ng marahas na hangin. Nang makita niya ang patay na si Bai Tianyu, ang matandang Chiwo, sa itaas ng kanyang mukha, agad siyang namutla at nagsimulang manginig. Tianyu. Biglang sumigaw si Elder Chiwo sa sakit, at kasabay nito ang isang napakalakas na pamimilit ay lalo pang kumalat, ngunit maririnig din ng mga tao na ang boses ay puno ng kalungkutan. Xingju, sisirain ka ng matanda. Sa sandaling ito, biglang idiniin ni Elder Chiwo ang kanyang tingin na puno ng nakamamatay na aura kay Xingju, at ang mukha ng matandang Chiwo ay naging lubhang nakakatakot. Kaagad na sumulyap sa palad, isang maitim na pulang gas ang sumambulat, at sa wakas ay namuo sa isang malaking palad na puno ng higit sa 10 talampakan, at hinawakan ito ng malakas laban kay Xingju. Sa harap ng napakalakas na suntok, ang mukha ni Xingju ay nagbago din ng malaki, dahil nararamdaman niya kung gaano kakilakilabot na kapangyarihan ang nakapaloob sa madilim na pulang higanteng kuko, hanggat siya ay matamaan ng larawan ng higanteng kuko na iyon, natatakot siya na agad na maging alikabok. Boom, buzz, buzz. Sa sandaling ito, ang espasyo sa harap ni Xingju ay biglang kumikislap, at pagkatapos ay may lumitaw na 3 figure. Ngunit ang ikinatuwa ni Xingju ay ang iba pang lumitaw sa harap niya sa sandaling ito ay sina Elder Chen Tu, Elder Lily, at Elder Luo, Emph. Nakita nila ang Elder Chen Tu na ang manggas ng kanyang damit na kumaway, at ang isang katulad na malakas na maitim na pulang gas ay sumambulat, at pagkatapos ay isa rin itong makapal na higanteng kuko, na may nakakatakot na pamimilit, na nakaharap sa higanti sa hangin. Nagtama ang kanilang mga kuko. Boom! Nagkahawak ang dalawa at sumabog sa isang iglap. Ang gas ng madilim na pula, tulad ng isang bulaklak sa ilalim ng langit, ay dahan-daang nahulog mula sa langit, at ang mga disipulo ay mabilis na nag-flash palayo, natatakot na madamay. Sa sandaling ito, nakita ko ang Elder Lily sleeve robe na ikanaway, at ang nakakalat na enerhiya ay nawala nito. Ha, Chento, kung hindi mo ako pinigilan ngayon, okay na sana ang lahat. Ngunit dahil hinarang mo ito, pagpalain ka ng Diyos dahil ngayon, maswerte siya. Kung gusto mong malutas ito, iwan mo lang ako, kung hindi, wag mong ako ang sisihin sa pagiging masungit, dahil sabay ko kayong kakatayin.
Nang makitang muli si Elder Chento, galit na sabi ni Elder Chiwo. Maririnig mula sa kanyang mga salita na si Elder Chento ang naunang pumihil sa kanya sa pag-atake kay Xingju. Chiwo, sapat na ang pag-atake na ginawa mo para patayin si Xingju. Kung hindi ko ito pinigilan, baka napatay na ng kamay mo si Xingju. Si Xingju ay isang taong gumawa ng malaking kontribusyon sa gabinete na ito, at ito ay isang pambihirang henyo sa loob ng daan-daang taon. Ang ganitong uri ng alagad ay maaaring hayaan kang sabihin na pumatay hanggat gusto mo. Kahit na gumawa siya ng malaking krimen, hindi mo siya huhusgahan. Ngunit si Elder Chento ay kapani-paniwala at higit. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Chento, ang katawan ni Xingju ay nanginginig ng hindi mapigilan, at pagkatapos ay lumingon ng masalimuot na tingin kay Elder Chento sa kanyang harapan. Dahil hindi ito maisip ni Xingju, itong si Elder Chento, na walang kinalaman sa kanyang sarili, ay talagang susuportahan ang kanyang sarili ng labis, at talagang magiging optimistiko sa kanyang sarili. Okay, kung gustong mamatay ng matanda, tutuparin ko ito para sa'yo. Pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Elder Chento, ang nakakatakot na mukha ni Elder Chiwo ay naging mas nakakatakot. Kasabay nito, ang gas ng madilim na pula ay biglang sumabog sa sarili nitong katawan, at isang sindak ng pressure ay kumalat tulad ng isang bagyo na tumatama sa kalangitan. Sa ilalim ng malakas na pressure na ito, naramdaman pa ng mga disipulo ng Imperial Wind Pavilion sa pangunahing pavilion na limitado ang kanilang mga katawan. Bueno, natatakot ba ako na hindi ka magtagumpay? Sa ngayon, si Elder Chento ay hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng kahinaan. Sa sandaling ito, gumagalaw ang kanyang mga iniisip. Dalawang full-length dark red wings ang nakakondense sa likod niya, at pagkatapos ay lumipad ang pakpak patungo kay Elder Chiwo. Apoy at ulan. Biglang sumigaw si Elder Chiwo, at ang madilim na pulang gas na tumakip sa kalangitan ay mabilis na pinalapot upang bumuo ng hindi mabilang na apoy, at sa wakas ay natangay palayo kay Elder Chento. Ang apoy sa kalangitan ay napakabilis na lumundag, at ang langit sa itaas ay natakpan nito. Ito ay kasing ganda ng isang bulalakaw na bumagsak kaagad. Sa tingin mo gagawin mo? Nang makita iyon, bamantong hininga si Elder Chento, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang manggas na damit, at pinalapot din ang hindi mabilang nakakilakilabot na apoy, at sa wakas ay natangay laban kay Elder Chiwo sa kalangitan. Boom boom boom. Promptly, ang dalawang apoy ay nagbanggaan sa isa't isa, at isang malaking apoy ang kumalat sa Imperial Wind Pavilion, na nagbibigay liwanag sa buong kalangitan sa isang maapoy na pulang kulay. Ito ang working, napakalakas, napakalakas. Sa pagtingin sa dalawang matanda na nag-aaway ngayon, hindi napigilan ni Xingju na mapabuntong hininga. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Xingju ang pagbaril sa working. Ang ganitong uri ng momentum ay masyadong nakakagulat upang maging ang tunay na strongman. Isipin ang iyong nakaraang karanasan sa pakikipaglaban, at kumpara sa eksena ng labanan ng dalawa sa sandaling ito, pakiramdam ni Xingju na ito ay masyadong bata. Boom boom boom. Promptly, may malakas na ingay na naman. Sa sandaling ito, ang kalangitan sa itaas ng pangunahing pavilion ay natatakpan ng kalangitan na may mga apoy na tumatakip sa kalangitan. Hindi mabilang na apoy ang bumuhos at tuluyang tumama sa pangunahing pavilion. Nataranta ang mga alagad nang makita nila ang apoy na bumabagsak mula sa langit. Kung ang ganitong uri ng nakakatakot na pag-atake ay tamaan ng nilalang na mas mahina, ito ay agad na madudurog. Little Luo, sundan mo ako para bumuo ng defense layer. Nang makita ito, biglang sumigaw si Elder Lei, at pagkatapos ang kanyang katawan ay napalitan ng isang magaan na paglaslas patungo sa kalangitan, pagkatapos ay huminto sa gitna ng kalangitan, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga palad, at isang mapusyaw na asul na gas ang napakabilis na kumalat sa paligid nito. Sa sandaling ito, lumipad din pataas si Elder Luo, ibinuka ang kanyang mga palad, ang parehong gas kung saan si Elder Lei ay nagkalat, at sa wakas ay naging isang higanteng layer ng gas na sumasakop sa buong pangunahing pavilion. Bang! Bang bang! Bang! Noong kita tayo pa lang ng defensive layer, ang apoy sa ilalim ng langit ay nabasag na sa defensive layer, at pagkatapos sa defensive layer na ito, nagsimulang magningning ang energy ripples ng dark red. Ang mga piraso ay kumakalat tulad ng mga paputok, napakaliwanag at nakasisilaw. Nakakamangha, napakaraming depensa ang maaaring ayusin. Sa pagtingin sa mapusyaw na asul na defense layer sa itaas, nagulat si Xingju. Matapos makita na ang defensive layer ay maaaring harangan ang pag-atake hanggat maaari, ang gulat ng mga disipulo sa wakas ay tumahimik, at pagkatapos ay ibinaling ang kanilang mga mata sa labanan ni Elder Chiwo at Elder Chento. Pagkatapos ng lahat, ang mga labanan sa antas ng working ay karaniwang hindi nakikita nila. Ang mga disipulo dito ay lahat ay naghahangad para sa antas na iyon, at ngayon ay mayroon silang pagkakataong makita ang ganitong uri ng eksena, at sila ay natural na labis na nasa sabik. Sa ganoong kalaking kilusan sa pangunahing pavilion, bukod sa ilang closed-door cultivation at mga alagad na lumabas para magsanay, naisip nilang lahat ito ay natipon sa plaza. Flame Dragon Missile. Bang! Sinamahan ng isang malakatunog. Si Elder Chiwo ay gumawa ng isang bowl ang apoy ng napakabilis na pag-ikot na namuo sa magkabilang palad.
Matapos makita ang bolang apoy, ang balintataw ni Xingju ay biglang lumaki, dahil ang martial skill na ipinakikita ngayon ni Elder Chiwo ay ang mismong Flame Dragon Missile na dati niyang pinagsanayan. Mula nang magsanay ng Cutting Soul Sword, halos hindi na gumamit si Xingju ng Flame Dragon Missile. Dahil halos hindi kayang gampanan ng mga malalakas na kalaban ng Flame Dragon Missile ang anumang papel sa oras na iyon, talagang gustong makita ni Xingju kung ano ang magiging kakayahan niya sa pagpatay sa mga kamay ng War King. Tuwaer. Sa sandaling ito, nakita nila ang mga palad ni Elder Chiwo na nakatingin sa harapan. Mula sa kanyang kamay, isang malaking gripo ng apoy ang na-drill out, at ibinuka ng apoy na dragon ng higanteng bibig nito, at ito ay isang nakakatusok na dagandong na umalangaw sa kalangitan na ito. Sa wakas, ito ay sumabog at lumipad sa kalangitan. Oh my God, ito! Sa pagtingin sa malaking dragon na apoy sa kalangitan, si Xingju ay talagang nabigla sa sandaling ito. Ayon sa kanyang obserbasyon, ang apoy na dragon sa itaas ay hindi bababa sa 12-12 ng talampakan ng haba, at ito ay isang tunay na apoy na dragon, tulad ng nagbigay ng buhay. Hindi. Ngunit sa oras na ito, nalaman ni Xingju na may kung ano sa katawan ng dragon na ito. Ito ay hindi isang simpleng apoy, ngunit si Xingju ay medyo nalito din sandali. Pumunta ka. Sa sandaling ito, ang Elder Chiwo ay biglang hamampas, at pagkatapos ang apoy na dragon na nakabaon sa kalangitan ay isang dagandong, at pagkatapos ay tinangay ang Elder Chento. Sa pagitan ng mga sayaw ng apoy na dragon, tumalsik ang mga kislap sa katawan. Maging ang nakapaligid na hangin ay nasusunog na may kaunting usok. Pagputol ng espada ng kaluluwa, espada chi. Gayunpaman, sa harap ng malaking dragon na apoy, si Elder Chento ay hindi natakot. Sa pagkakahawak sa kanang palad, lumabas ang isang maitim na Cutting Soul Sword, at pagkatapos ay nakita ang kanyang kanang braso na kamakaway. Isang maitim na sword chi na may kapal na 12-12 ng talampakan ang pinalapot. Sa wakas, sa tunog ng hangin at sa madilim na itim na liwanag at anino, tinangay nito ang dragon. Ang kalahating bilog na maitim na sword chi, na gumagalaw sa kalangitan, ay parang isang madilim na itim na buwan, na napakabilis na gumagalaw sa hangin, na nagpaparamdam sa mga tao ng labis na pagkagulat. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 138, Pagtutulungan. Ito ang tunay na Cutting Soul Sword, ito ang tunay na kapangyarihan ng Cutting Soul Sword. Tinitingnan ng Cutting Soul Sword, Sword Chi, na ipinakita ni Elder Chento sa sandaling ito. Hindi napigilan ni Xingju na mabigla muli. Ang parehong martial skill, pagkatapos ilunsad ang War King, ang kapangyarihan nito ay talagang naging mas malakas, ito ay sadyang walang kapantay. Boom! Sa sandaling ito, nagbanggaan ang Cutting Soul Sword Sword Chi at Flame Dragon Missile. Bagamat sapat ang kapangyarihan ng Fire Dragon, ngunit nasaan ang kalaban ng Cutting Soul Sword, Sword Chi, at ang dalawa ay nagbanggaan lang, ang apoy na dragon ay sinamahan ng malakas na pagsabog. Ang malaking apoy na dragon ay sumabog sa isang iglap, at ang nakakatakot na apoy ay kumalat sa lahat ng bahagi. Pagtingin sa eksena sa harapan niya, hindi lang si Xingju, pati lahat ay nagulat din. Masyadong malakas ang labanan sa pagitan ng War King. Sa sandaling ito, natuklasan ng mga mapagmataas na disipulong ito ng pangunahing gabinete kung gaano sila kaina. Nakuha ko na, at sa sandaling ito, biglang nasa sabik si Xingju. Dahil sa wakas ay natuklasan niya ang pagkakaiba ng Flame Dragon Missile, iyon ay, ang madilim na pulang gas na natatangi sa War King ay na-injected sa Flame Dragon Missile na ito, at muling na-inject pagkatapos ng condensation ng Flame Dragon Missile, kaya ang Fire Dragon ay magiging parang nagbigay ito ng buhay. Sa sandaling ito naisip ni Xingju, hindi ko alam kung ang Martial Chi na hinaluan ng Soul Power sa Martial Skill ay magkakaroon ng espesyal na epekto pagkatapos mabuo ang Martial Skill. Buzz! Bagamat sumabog ang apoy na dragon, ang maitim na sword chi ay hindi naglaho dahil dito, ngunit patuloy na bumunot kay Elder Chiwo. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumalikod si Elder Chiwo at may lumabas na treasure peel, at pagkatapos ay direktang nasalo sa bibig. Iyon ay treasure peel para sa pagtaas ng lakas, sabi ni Xingju na nataranta. Dahil sa sandaling ito ay malinaw niyang nararamdaman na pagkatapos ng pagpasok ng treasure peel na iyon, ang lakas ni Elder Chiwo ay upang simulan ang pagtaas ng napakabilis. Gayunpaman, pagkatapos ng isang biglaang pag-akyat sa isang tiyak na punto, nagkaroon ng biglaang pagpos, pagkatapos nito ay talagang na-double ito ng ilang beses. Breakthrough. Biglang lumaki ang mga balintataw ni Xingju, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Dahil sa makapangyarihang soul power, malinaw na naramdaman ni Xingju na si Elder Chiwo sa sandaling ito ay hindi kapareho niya at ni Elder Chento, Elder Lily, Elder Luo sa ngayon. Ang tanging posibilidad ay matagumpay siyang nakalusot. Hindi lamang si Xingju, kundi maging si Elder Chento at iba pa ay natural na natuklasan ang pagbabagong ito, lalo na ang Elder Chento na nakikipaglaban kay Elder Chiwo, at ang kanyang kutis ay nagbago ng malaki. Boom! Ang sword chi ng Elder Chento, ngunit nakita niya ang manggas ni Elder Chiwo na casual na kumaway, at ang sword chi ay nawala sa isang iglap. Ang napakalakas na Cutting Soul Sword, sword chi ay madaling maresolba sa isang random na suntok. Ito ang lakas ng intermediate rank War King. Chento, ngayon ang iyong kamatayan, huwag mo akong sisihin. Wala akong pakialam sa damdamin ng iba.
Matapos maabot ng lakas ang intermediate rank martial god, ang Elder Chiwo ay may ganap na kakaibang momentum, at may walang awa na ekspresyon sa kanyang mukha. Emph. Biglang, nakita niya na lumipad sa kalawakan ang figure ni Elder Chiwo, at nang makita niya ito, biglang nagbago ang mukha ni Elder Chen Tu, at ang mga pakpak sa likod niya ay biglang nagsulsul at nagsimula ng napakabilis na Mercedes. Dahil alam niyang sinasalakay siya ni Elder Chiwo sa tamang oras, at sa lakas ni Elder Chiwo na ngayon ay intermediate rank War King, hanggat tinamaan siya nito, malubha siyang masasaktan. Puff. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na maitim na pulang gas ang biglang lumitaw sa harap ni Elder Chen Tu, at sa wakas ay tumama sa dibdib ni Elder Chen Tu. At ang Elder Chen Tu ay naspray ng dugo, at pagkatapos ay ang nakabakaka na madilim na pulang pakpak ay nawala din sa isang iglap, at pagkatapos ay parang sirang saranggola, na nahulog ng patayo mula sa langit. Oh my God, anong nangyayari? Sa sandaling ito, ang lahat ng mga disipulo ay hindi maintindihan ang sitwasyon. Paanong ang dalawang matanda, na dati ay magkatulad, ay biglang huminto? Chiwo, nakakaloka. Nang makita na si Elder Chiwo ay napakalupit kay Elder Chen Tu, ang kutis ni Elder Lily ay naging mas mahirap tingnan, at pagkatapos ay ang isang hindi nakikitang alon ng magkabilang palad ay isinama sa layer ng depensa. Sa ngayon, ang katawan ni Elder Chen Tu ay nahulog sa defensive layer na itinatag ni na Elder Lily at Elder Luo, at nang mahulog ito dito, nahulog talaga ito sa defensive layer, at nang pumasok ito sa defensive layer, ito ay nasa kapaso siya sa isang bula. Ito ang natural na paraan na ginawa ni Elder Lily. Huwag tingnan ang karaniwang personalidad ni Elder Lily, ngunit napakapubliko at pribado pa rin siya. Mas mahalaga siya kaysa sa pangkalahatang sitwasyon, kung hindi, imposibleng may talaga bilang punong elder ng Law Enforcement Pavilion. Ang mga bula ng hangin ay damaloy ng dahan-dahan, at sa wakas ay nabasag ng malapit na itong maabot mula sa lupa. Kshu, suo, suo, suo. Nang makita ito, biglang sumabog si Xingju sa kanyang paggalaw, at sa wakas ay tumalon siya, hinawakan si Elder Chen Tu, na malapit nang bumagsak sa lupa, sa kanyang mga bisig. Habang tinitingnan ng Elder Chen Tu sa kanyang mga bisig sa sandaling ito, ang kutis ni Xingju ay hindi maiwasang maging tensyonado, isang mahigpit na suntok, ang talagang tumama kay Elder Chen Tu ng seryoso. Sa sandaling ito, sa itaas ng kalangitan, ang figure ni Elder Chiwo ay muling lumitaw mula sa kalawakan, at tangayan ang mga tao sa ilalim ng kanyang mga paa gamit ang nakakabaliw na tingin na iyon. Si Chiwo, bilang kapwa mag-aaral, ay mayroon pa ring nakakalaso na kamay, ipagkanulo mo ba ang Imperial Wind Pavilion? Sa sandaling iyon, sumigaw si Elder Lily sa galit. Ha ha ha, Lily, gusto mo rin bang protektahan si Xingju? At ang Elder Chiwo na iyon ay biglang tumangalas sa langit at sumigaw, at pagkatapos ang kanyang mabangis na mga mata ay bumaling kay Elder Lily. Nang makita iyon, nakaramdam din si Elder Lily ng panginginig. Ngayon ang lakas ni Elder Chiwo ay umabot na sa antas ng intermediate rank War King, ang agwat sa pagitan ng bawat antas ay parang agwat sa pagitan ng langit at lupa, ito ay masyadong malaki. Imperial Wind Pavilion, makinig sa lahat ng mga disipulo, sumunod kayo sa akin para protektahan ang pavilion. Biglang sumigaw si Elder Lily sa mga disipulo sa ibaba. Sa sandaling kinuha niya ang hangin, ang malaking defensive layer ay isang gas rope na gawa sa root gas, at ito ay nahulog ng makapal sa paligid ng pangunahing pavilion. Elder, ano ang dapat kong gawin? Matapos mahulog ang gas rope, tinanong ni Xingju si Elder Lily sa kalangitan. Sa ngayon, si Xingju ay naglagay ng banal na tableta ng gamot sa bibig ni Elder Chen Tu, at pagkatapos ng pagpasok ng treasure pill, mas mabuti na rin ang katawan ni Elder Chen Tu, kaya sa sandaling ito ay muling binibigyang pansin ni Xingju ang langit. Xingju, ilagay agad ang martial chi sa gas rope. Sa sandaling iyon, ang malubhang na sugatan na si Elder Chen Tu ay mas gumanda, bagaman para sa War King, ang epekto ng Holy Medicine Pill ay mas mahina, ngunit napakalakas pa rin ng efek. Nang makita niya ito, nag-alinlangan din si Xingju, mabilis na kinuha ang pulang linya, at agad na sinimulang ibuhos ang sarili nitong martial chi dito, at pagkatapos ni Xingju, Hu Bin, Zhao Yu ay nagmamadali ring nagsimula gaya ng dati, ngunit lahat ng iba pang mga disipulo maliban sa iba ay malamig. Nanunood, hindi sila tumulong, ngunit talagang natatakot sila sa sandaling ito. Ang digmaang ito ay orihinal na dahil kay Xingju. Bagamat ang tatlong elder ay nakipag-usap sa isang elder sa ngayon, natatakot pa rin silang masaktan ang Elder Chiwo. Dahil sila ang mga disipulo ng gabinete, alam nila ang nakamamatay na pangalan ni Elder Chiwo. Ang disipulo ng Imperial Wind Pavilion ay nakinig sa utos, tinurok ang martial chi sa lubad gaya ng sinabi ni Elder Lily, at sama-samang protektahan ang pavilion. Sa sandaling ito, ang babaeng disipulo na nagngangalang Li Chanyu ay biglang sumigaw ng malakas at itinaas sa kanyang kamay ang isang gintong-gintong medalya na nagniningning na may bahagyang sinag ng liwanag. Ang patriarka ba ay tanda? Si Senior Sister Li Chanyu ay isang tunay na disipulo ng Patriarch. Nasa kamay niya ang Patriarch Token, at ang sinabi niya ay kumakatawan sa mga salita ng Patriarch. Noon lang, nagsimulang magsabi ang ilang alagad. Pagkatapos nito, kinuha ng mga disipulo ng pangunahing pavilion ang pulang linya sa kanilang mga kamay at sinimulang ibuhos ang martial chi dito.
isang tunay na disipulo ng patriarka. Ang mga salita tungkol kay Li Chanyu ay dumating sa tenga ni Xingju, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang ituon ang kanyang mga mata kay Li Chanyu, ang disipulo ng Imperial Wind Pavilion. Ang pagkakakilanlang ito ay medyo espesyal, at siya ay talagang isang bagong dating. Naging kinatawan ng Cabinet Master. At sa sandaling iyon, nakatingin din si Li Chanyu kay Xingju, nagkatinginan ang dalawa, ngunit biglang lumingon si Li Chanyu sa gilid ng bibig, binigyan si Xingju ng matamis na ngiti. Mukhang hindi madali ang babaeng ito. Dahil sa kagandahang loob, magalang ding tumanggo si Xingju, pagkatapos ay lihim na sinabi sa kanyang puso. Dahil pakiramdam niya ay hindi simpleng karakter si Li Chanyu. Swoosh! Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Xingju na may kumikislap sa paligid niya at tumingin sa ibaba. Ito pala ay si Elder Chento. Talagang pumunta siya upang tulungan si Elder Leili sa ilalim ng pinsala. Nang makita iyon, hindi mapigilan ni Xingju na sumimangot, at ang pinsalang natamo ni Elder Chento ay hindi magaan, kahit na mailigtas ng holy medicine pill ang kanyang buhay, ngunit hindi ito papayag na gumaling siya ng mabilis. Sa sandaling ito, dapat ay inalagaan niya ang kanyang sarili. Mag-iiwan ang mga sumunod na pangyayari. Hunang, sa sandaling ito, nagsimulang tumunog ang isang magaan na kulot na tunog sa layer ng depensa. Sa ilalim ng patuloy na pag-instill ng mga disipulo ng Lord's Pavilion, nagbago din ang malaking protective layer, na talagang nagbabago mula sa light blue hanggang light navy blue. At malinaw na nararamdaman ng lahat na ang defensive layer sa sandaling ito ay sumailalim sa isang qualitative change sa defensive power. Oo naman, maraming tao. Bagamat sa pangkalahatan ay mababa ang lakas ng mga alagad, ang defensive layer na ito ay tila dalubhasa. Idinisenyo para sa lahat ng mga alagad. Okay, para sa isang Xingju, talagang nagtutulungan kayo para harapin ako. Ito ay mabuti, tila kailangan kong pumatay ng pumatay ngayon. Nang makita iyon, mas nagalit si Elder Chiwo, at ang kanyang mukha ng matandang Kang ay kakilakilabot sa ngayon. Biglang, nakita niya ang kanyang kanang kamao na nanginginig, at isang nakakatakot na madilim na pulang gas ang sumabog mula sa kanyang kamao, at ang huling bahagi ng langit ay tumakip sa madilim na asul na layer ng depensa. Overwhelmed. Nang makita iyon, pinabilis ni Xingju ang intensity ng pag-instill ng martial chi, dahil malinaw niyang nararamdaman na ang nakakatakot ng gas na iyon ay hindi lang si Xingju, nakikita rin ng ibang mga disipulo na mali ang momentum, at para rin itong si Xingju accelerated the installation ng martial chi. Dahil alam nila na kapag tinamaan sila ng pag-ataking ito, maaaring hindi sila makatakas. Sa oras na ito, dapat nilang gawin ang kanilang makakaya, hindi lamang para protektahan ang kanilang sarili, kundi para protektahan din ng Imperial Wind Pavilion. At sa ganoong desperado na sitwasyon, ang layer ng depensa ay nagpapalabas ng bahagyang sinag ng liwanag, at ang gas ng madilim na pula ay darating sa sandaling iyon. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 139. Main Pavilion Great Elder. Boom. Ang gas ng madilim na pula ay parang isang kometa na nahulog sa mundo, binomba ng sobrang nakakatakot na puwersa, at ang apoy ay agad na sumunog sa malalim na asul na layer ng depensa. Ang nakakabinging dagandong ay nagmula sa lahat ng direksyon at umalangaw sa buong pangunahing pavilion. Kasabay nito, nagsimula ring manginig ng marahas ang Dark Blue Defense Layer. Ang lakas ng intermediate rank working, hindi kaya nilalabanan ang kombinasyon ng mga taong ito. Napakalakas, kung magpapatuloy sila sa ganito, sa lalong madaling panahon ay hindi sila makakapagtiyaga sa ganoong sitwasyon. Sa pagtingin sa apoy sa itaas ng defensive layer, ang kumpiyansa ng ilang mga disipulo ay nagsimulang manginig, isa-isa, ang takot ay labis na labis. Tama na. Sa sandaling ito, ang Li Chanyu ay biglang sumigaw, at pagkatapos marinig ang kanyang boses, ang nanginginig na mga disipulong iyon ay hindi nang ahas na magsalita ng marami, ngunit nakatuon sa pagtatanim ng kanilang sariling martial chi. Sa tingin ko kapag maaari kang tumayo. Si Elder Chiwo na nakatayo sa itaas ay tumingin sa mga taong patuloy na naggigipit, malamig na boses ang sabi. Kaagad, naghawak ang mga kamao, at ang hindi mapapantayang malakas na maitim na pulang gas ay nagsimulang mamuo sa kanilang mga kamao. Sa pagitan ng mga condensation, maging ang hangin ay bumuo ng dalawang maliliit na vortex na umiikot sa kanilang mga kamao. Break. Biglang isinayaw ni Elder Chiwo ang kanyang mga kamao at pumutok sa defense layer ng napakabilis sa ibaba. Kasabay nito, ang parehong nakakatakot na dark red na gas tulad ng dati ay napakabilis ding bumaba. Boom boom boom. Isang suntok, dalawang suntok, tatlong suntok, 10 kamao. Ang Elder Chiwo sa sandaling ito ay parang baliw, patuloy na binobomba ang layer ng depensa, at sa kanyang nakakabaliw na pag-atake, ang kulay ng layer ng depensa ay lalong dumarami. Boom! Crumble! Puff! Isa pang malakas na ingay, ang defensive layer ay sa wakas ay nabasag, at ang tatlong matatanda na nagpupumilit sa harapan ng defensive layer sa sandaling ito ay nagluluwa din ng malaking bibig ng dugo, na lahat ay nahulog. Pababa! Hayaan mong bigyan kita ng isang suntok mula kay Elder Chiwo ngayon lang, na naging sanhi din ng malaking pinsala sa kanilang tatlo. Sa pagbagsak ng tatlong matatanda, bumuhos din ang mga pira-piraso ng apoy ng langit, na siyang obra maestra matapos ang layer ng depensa ng enerhiya ito ay nasunog ng madilim na pulang gas.
Ngunit sa kabutihang palad, ang mga gusali ng pangunahing pavilion ay gawa sa mga espesyal na materyales, kaya ang ganitong uri ng pag-atake ay hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala. Shoot! Swoosh! Nang makita nila ito, bahagyang sumimangot si Xingju, at pagkatapos ay tumalon siya patungo sa elder na nahulog mula sa napakabilis. Sa wakas, nang siya ay nasa hugis na, niyakap niya ang Elder Chen Tu sa kanyang mga bisig. Kasabay nito, ang iba pang dalawang elder ay kinuha din ng Li Chanyu at ng isa pang lalaking disipulo. Xingju. Bilis. Tumakbo. Si Elder Chen Tu ay namumutla sa sandaling ito, ang kanyang hininga ay mas mahina, ngunit iniisip pa rin ang tungkol sa kaginhawaan ni Xingju. Elder Chen Tu, magpahinga ka ng mabuti, nagkamali ako, titiisin ko itong mag-isa. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Chen Tu, hindi napigilan ni Xingju na makaramdam ng pananakit ng ilong, at agad na kumuha ng banal na tableta at pinalamanan ito. Sa bibig ni Elder Chen Tu. Senior Sister Li Chanyu, ang taong iyon, kung gayon. Sa sandaling ito, sinabi ni Xingju kay Li Chanyu at sa isa pang lalaking disipulo na hindi niya alam na ang dalawang holy medicine pills ay ibinato rin sa kanya. Matapos matanggap ang treasure pill na nawala ni Xingju, hindi rin maiwasan ang dalawa na magulat sa grade ng treasure pill, at hindi sila nag-atubiling ihagis ito sa bibig ni na Elder Lei at Elder Luo. Matapos makumplito ang seryeng ito ng mga aksyon, dahan-daang itinaas ni Xingju ang kanyang ulo, tumangala sa mga piraso ng apoy na nahuhulog sa kalangitan. Sa sandaling ito, si Xingju ay nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso, at hindi niya maisip iyon, ang tatlong matatanda, at lahat ng mga disipulo ay aktwal na nakipag-usap kay Elder Chiwo para sa kanyang sarili. Bagamat natalo sila sa ngayon, nasisiyahan pa rin si Xingju. Ito ang unang pagkakataon mula noong pumasok siya sa Imperial Wind Pavilion na napakaraming tao ang tumayo sa tabi niya, kaya sa sandaling ito ay gumawa siya ng desisyon, ibig sabihin, labanan ang piraso na ito ng mag-isa, kaya, kahit na mamatay siya, hindi niya ito pagsisisihan. Ngunit sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Xingju na ang kanyang katawan ay hindi makagalaw, at maging ang paghinga ay nagsimulang maging mahirap, na parang may kung anong pressure na pumipiga dito ng marahas. Kasabay nito, nagkaroon ng squirt sa espasyo hindi kalayuan sa harap ng Xingju, at pagkatapos ay lumabas si Elder Chiwo na naiinis. Sa pagtingin sa biglaang paglitaw ni Elder Chiwo, lahat ng mga disipulo ay nagmamadaling umalis sa bulwagan. Sa sandaling ito, alam nilang lahat na si Elder Chiwo ay kontrolado ng galit at naglakasloob na kumilos laban sa tatlong matatanda, pabayaan sila, kaya natatakot ako na saktan sila ni Elder Chiwo. Xingju, sisirain ka ng matandang lalaki ito. Pagkatapos ng itsura ni Elder Chiwo, hindi ito nasaktan sa ibang mga disipulo, ngunit dumiretso siya kay Xingju na may masamang tingin. Matapos itong makita, gamaan ang pakiramdam ng mga disipulo, ngunit sa sandaling ito ay nakaramdam din sila ng kaunting awa, dahil pakiramdam nila ay patay na si Xingju. Kahit sa mukha ni Li Chanyu na iyon, hindi niya maiwasang magkaroon ng bakas ng panghihinayang. Sa katunayan, hinangaan niya si Xingju, ngunit sa ngayon ay wala siyang kapangyarihan sa harap ng isang intermediate rank working. Bata, gusto kong malaman mo na labag ito sa presyo ng matanda. Sa sandaling iyon, si Elder Chiwo ay lumapit kay Xingju, at pagkatapos ay ang kanyang mga palad ay parang kuko, tulad ng isang agila na nanghuhuli ng ahas, sa kakilakilabot na puwersang iyon, siya ay mabangis na kumamo sa katawan ni Xingju, sa itsura niya, siya talagang gustong punitin ng buhay si Xingju. Nang makita ang eksenang ito, hindi naiwasang ipikit ng ilang babaeng disipulo ang kanilang mga mata. Hindi nila gustong makakita ng ganoong eksena, lalo na ang taong malapit ng mamatay sa trahedya o ang paborito nilang si Xingju. Ngunit nang isipin ng lahat na si Xingju ay patay na, ang katawan ni Elder Chiwo ay agad na huminto, at sa parehong oras ay naging malabo ang katawan, at sa wakas ay nawala ang isang pagiling. At sa pagtingin sa biglaang tagpo sa kanilang harapan, ang mga alagad ay natigilan at medyo nalilito. Bilang isang party, hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Xingju. Puff. Ngunit sa sandaling ito, may mas hindi inaasahang nangyari. Nakita nila ang isang biglaang gumapang sa espasyo hindi kalayuan kay Xingju, at pagkatapos ay sumabog ang katawan ni Elder Chiwo mula rito, at sa wakas ay nahulog sa lupa sa isang estado ng kahihiyan. Ang pinakanakakagulat ay ang makapangyarihang kapaligiran ni Elder Chiwo ay ganap na nawala sa sandaling ito, tulad ng isang ordinaryong tao. Ito ay sa pagtingin kay Elder Chiwo na bumagsak sa lupa at mukhang nahihiya sa sandaling ito, hindi banggitin ng mga disipulo, maging ang tatlong matatanda ay puno ng pagkakaiba. Junior Brother Chiwo, kailangan mong baguhin ang iyong init ng ulo. Sa sandaling ito, ang boses ng isang matandang lalaki ay biglang dumating sa espasyo kung saan lumitaw si Elder Chiwo, at pagkatapos ay nagkaroon ng pagkislat sa espasyong iyon, at ang figure ng isang matandang lalaki ay dahan-daang lumabas sa espasyong iyon. Lumabas. Nakita nila na ang matanda ay may malinis na puting damit na walang hangin, at ang mukha ng Elder ay nagpahayag ng walang katulad na kamahalan. Sa pagitan ng kanyang mga mata, naglabas pa siya ng isang malakas na momentum upang ipadama sa mga disipulo ang panginginig ng kanilang mga puso. Guro, pagkaraang makita ang matanda, ang kutis ni Xingju ay agad na umikot, at hindi niya napigil ang sumigaw sa tuwa.
Dahil ang matandang nasa harapan niya ay hindi ibang tao, siya ay nasa Yunjong City, tinutulungan si Xingju na tipunin ang matandang lalaki ng Chisi, at tanggapin si Xingju bilang matandang lalaki ng disipulo, si Old Fang. Ano? Ang senior na ito ang master ni Xingju. Ang itsura ng matandang ito ay likas na nagdulot ng kaguluhan sa maraming disipulo. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-isip ang mga disipulo tungkol sa pagkakakilanlan ng matandang ito, ngunit ang higit na ikinagulat nila ay tinawag siyang master ni Xingju. Great Elder. Sa sandaling ito, halos sabay na lumapit sina Elder Lei, Elder Chen Tu, at Elder Luo sa matanda at magalang na sinabi. At sa sandaling iyon ay may liwanag din sa kanilang mga mukha. Great Elder. Siya ang main pavilion Great Elder. Ang main pavilion Great Elder ba talaga ang master ng Xingju? Oh my God! Matapos marinig ang mga salita ng ilang matatanda, nagulat ang mga alagad. Mayroong tatlong napakahiwagang karakter sa pangunahing pavilion, ang isa ay Remote Antiquity Elder, ang isa ay Imperial Wind Pavilion, at ang isa ay Main Pavilion Great Elder. Ang Imperial Wind Pavilion Patriarch ay nagretiro sa loob ng maraming taon, maliban sa kanyang malapit na alagad na si Li Chanyu, halos walang sino man ang pinayagang pumunta sa kanyang retreat, pati na rin makita ang kanyang mukha. Bilang karagdagan sa Patriarch ng Imperial Wind Pavilion, mayroong dalawa, ang isa ay ang Remote Antiquity Elder, ang tunay na may-ari ng Imperial Wind Pavilion, at ang pinakamalakas na tao sa Imperial Wind Pavilion. Para sa matanda, ito ay halos maladyos na pag-iral sa puso ng mga alagad ng Imperial Wind Pavilion. Ang huli ay ang Main Pavilion Great Elder. Kahit na ang katayuan ng Main Pavilion Great Elder ay hindi kasing lakas ng unang dalawa, sinasabing noong napili ang Great Elder bilang Lord sa Remote Antiquity Elder, si Great Elder ang pinakaangkop na kandidato. Madali, kaya pinili ko ang kasalukuyang Cabinet Master bilang Cabinet Master. Bagamat walang nakapagpatunay sa pahayag na ito, maraming mga disipulo ang naniniwala pa rin dito, kaya ang katayuan ng Main Pavilion Great Elder sa kanilang mga puso ay napakataas din, at ngayon ang Main Pavilion Great Elder na ito ay hindi lamang lumilitaw, kundi isang master din ng Xingju, paanong hindi sila mabibigla. Sa sandaling ito, sa wakas ay naiintindihan na ng mga tao kung bakit napakadamana ni Xingju sa Imperial Wind Pavilion. Sa likod pala niya ay may napakalakas na master. Xingju, mukhang nagdulot sa akin ng maraming problema ang aking disipulo. Sa sandaling iyon, nakangiting sabi ni Old Fang, hinahaplos ang kanyang mahabang balbas. Ha? Matapos marinig ang mga salita ni Old Fang, medyo natahimik si Xingju, dahil sa ngayon alam din niya na mayroon siyang malaking sakuna. Bagamat may dahilan siya, wala siya sa sitwasyon ngayon. Oo, at kung tutuusin, siya pa rin ang may kasalanan ng bagay na ito, kaya para sa bagay na ito, hindi inisip ni Xingju ang kanyang pananagutan. Great Elder, hindi masisisi ng bagay na ito si Xingju. Noon lang, biglang humakbang si Elder Chen Tu at sinabing, well, kung ano ang nangyayari sa katunayan, mangyaring sabihin sa akin ng kaunti. Nang makita si Elder Chen Tu na nagsasalita para kay Xingju, bahagyang ngumiti si Old Fang. Kaagad pagkatapos maiwagayway ang manggas na damit, ang Elder Chiwo na nakahiga sa lupa ng walang sabi-sabi ay tinangay sa kalawakan. Li Chanyu, paalisan ng lahat ng mga disipulo, ang mga bagay ngayon ay hindi dapat maikalat. Matapos sabihin ni Elder Lei sa Li Chanyu sa kabilang panig, ang hugis ng kanyang katawan ay isinama din sa kalawakan. Pagkatapos niya, sina Elder Chen Tu at Elder Luo ay isinama din sa kalawakan. Matapos mawala ang ilang matatanda sa pangunahing pavilion, isang grupo na lamang ng nakakagulat na mga disipulo ng pangunahing pavilion ang naiwan. Medyo hindi pa rin sila katanggap-tanggap tungkol sa malagim na labanan ngayon at sa biglaang pagsulpot ng Main Pavilion Great Elder. Diyos ng Digazura. Kabanata 140, Biyaya ng Guro. Narinig niyo lang si Elder Lei. Ito ang ating Imperial Wind Pavilion Family Affair, kaya pinakamahusay na huwag makipag-usap sa mga tagalabas, kung hindi, alam nyo ang kahihinatnan. Matapos makalayo ang mga matatanda, si Li Chanyu ay dahan-daang lumakad papunta sa gitna ng plaza, at sinabi sa mga disipulo, ang matalim na mga mata ay natangay sa karamihan. Makaasa ka Senior Sister Li, bilang isang disipulo, alam namin ang gagawin. Matapos makita ang matatalas na mata ng Li Chanyu, ang lahat ng mga disipulo ay hindi maiwasang manginig, at isang hindi maipaliwanag na lamig ang nagmula sa kanilang mga puso. Pagkatapos, ang ilang mga alagad ay nagmamadaling nagpahayag ng kanilang mga saloobin. Ang Li Chanyu na ito ay maaaring ilarawan bilang isa sa pinakamalakas na disipulo sa Imperial Wind Pavilion, hindi lamang umabot sa punto ng high-rank martial god, ngunit sa likod niya ay may isang espesyal na master, iyon ay ang Imperial Wind Pavilion Cabinet Master na si Qing Motian. At higit na minahal ng Panginoon si Li Chanyu, at ibinigay din niya ang kanyang Panginoon na token sa mga kamay ni Li Chanyu upang hayaan siyang mamuno sa malaking larawan kung kinakailangan. Mula dito, makikita na ang Panginoon ay napaka-optimistiko sa kanya. At ang gawain ni Li Chanyu ay lubos na notarized, at ang diin ay sa pangkalahatang sitwasyon, kaya ito ay isang bagong dating din sa mga alagad ng pangunahing pavilion. Gayunpaman, kung ang isang tao ay maglakas loob na labagin ang kanyang intensyon, ang wakas ay magiging lubhang kahabag-habag.
Kaya si Li Chanyo ay may espesyal na katayuan sa pangunahing pavilion na ito, na lumampas sa mga hangganan ng mga disipulo at hindi bababa sa mga matatanda ng pangunahing pavilion. Okay, tapos na ang usapin ngayon dito, maghiwa-hiwalay na tayo. Nang makitang ang lahat ay walang pagtutol, pagkatapos ay bahagyang ngumiti si Li Chanyo, at pagkatapos ay marahang iwinagayway ang kanyang kamay ng jade, na sinenyasan ang lahat na umatras. At pagkaraang bumagsak ang kanyang mga salita, ang mga disipulo ay hindi maiwasang mapasulyap sa masalimuot na mga mata ni Xingju at sunod-sunod na naglakad patungo sa kanilang mga palasyo. Kahit papaano, magiging mainit na paksa ang usaping ito sa pangunahing gabinete ngayon. Natatakot ako na kahit na matapos ang maraming taon, ang mga lumang disipulo ay mag-uusap tungkol sa mga bagong disipulo bilang isang pangunahing kaganapan. Gayunpaman, nang makita ang mapagmataas na mga disipulo ng pangunahing pavilion, talagang nakinig siya kay Li Chanyo, at hindi maiwasan ni Xingju na maramdaman na ang Li Chanyo na ito ay may ilang mga talento, at iyon ay masasabing isang likas na pamumuno. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, ibinaling din ni Li Chanyo ang atensyon nito kay Xingju. Pagkatapos ng isang ngiti kay Xingju, ang kanyang katawan ay kumikislap sa kalawakan. At bumalik din si Xingju sa kanyang Biyun-Baudien. Sa sandaling ito, si Xingju ay tahimik na nakaupo sa bulwagan sa gitna ng mga treasure hall, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay medyo hindi mapalagay. Dahil sa sandaling ito ay naghihintay si Xingju para sa Old Fang na bigyang kasunduan ng sarili nito. Bilang dakilang elder ng Imperial Wind Pavilion, nahulaan ni Xingju na si Old Fang ay dapat manotaryo ni Yanmi. Bagamat siya ay kanyang disipulo, hindi niya ito dapat protektahan kung gumawa siya ng mali, at handa na si Xingju na parusahan. Sa ganoong paghihintay, naramdaman ni Xingju na napakabagal ng paglipas ng oras, ang isang oras ay parang isang taon, at sa napakahabang pagdurusa, ang maliwanag at maaraw na kalangitan ay napalitan din ng madilim na kalangitan sa gabi. Ang mabituing kalangitan sa gabi ay ganap na natatakpan mundo. Ang Xingju ay nakaupo pa rin sa bulwagan na tahimik na naghihintay. Biglang umikot ang espasyo sa harap ni Xingju, at pagkatapos ay lumitaw ang figure ng isang matandang lalaki, at iyon ang master ni Xingju. Main Pavilion Great Elder Old Fang. Pagkaraang makita ang di pinaghihiwalay na alagad na si Xingju, tiningnan niya ang kanyang guro, mabilis na yumuko si Xingju sa lupa at magalang na sinabi. Nakakatakot na bata, halika rito. Bilisan mo. At bahagyang ngumiti ang matandang Fang na iyon, pagkatapos ay kumaway ang manggas na damit, at isang puwersa ang humawak kay Xingju. Pagkatapos ay humakbang siya at umupo sa upuan sa tabi niya, pinapanood si Xingju sa kanyang singkit na mga mata. Guro, alam ng disipulo na sa pagkakataong ito ay nakagawa ako malaking sakuna, pakiusap kay master na pagalingin ang krimen. Lumapit si Xingju kay Old Fang at sinabi, krimen. Anong krimen? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, bahagyang ngumiti si Old Fang, hindi alam kung ano ang hitsura nito. Matapos marinig ang mga salita ni Old Fang, si Xingju ay natigilan saglit, mukhang medyo nabigla. Haha, mabait na bata, alam ko na ang kwentong ito. Kahit na marami ka nang nagawa, ngunit ang mga tao ay nambubuli, hindi ito magiging disente kung hindi ka lalaban. Matapos makita ang hitsura ni Xingju, hindi napigilan ni Old Fang na matawa. Guro, ngunit ang Elder Chiwo na iyon. Matapos marinig ang mga salita ni Old Fang, hindi naiwasang tumangala si Xingju, hindi niya maisip na si Old Fang ay napakabait sa kanya. Bueno, ang disipulo na si Chiwo ay naglakas loob na supilan ang aking mga disipulo. Ito ay ikinulong ko, kailan ko ulit ito kakausapin. Nang banggitin ni Xingju si Elder Chiwo, itinaas ni Old Fang ang kanyang kilay, at medyo nagalit pa rin. Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ni Old Fang, nalaman ni Xingju na hindi siya big deal. Ang kanyang amo ay mas mapagmataas pa sa kanya. Direkta niyang pinasara ang Main Pavilion Elder. Nagulat pa ito sa kanya. Okay, bata, tapos na ang usapin na ito, huwag mo nang isipin pa sa hinaharap. Kahit na lumabas si Ching Motian at imbestigahan ang bagay na ito, mayroon pa ring master para sa iyo. Si Old Fang ay sobrang dominanti sa pagitan ng mga talumpati ni Old Fang, at tila kahit na ang pinuno ng pangunahing gabinete ay ganito ang hitsura. Ilagay ito sa iyong mga mata. Salamat sa iyong pag-aalaga. Matapos makitang si Xingju ay puno ng pananabik, at agad na nagmamadaling lumuhad muli at nagsabing may paggalang. Okay, sabi ko hindi na matatapos ang disipulong ito. At pagkatapos makita ang hitsura ni Xingju, medyo naiinip si Old Fang. Guro, mangyaring uminom ng tsaa. Guro, saan ka nagpunta nitong 2 taon? Ang iyong mga disipulo ay namamatay sa kakahanap sa iyo. Mabilis ding bumangon si Xingju, lumapit kay Old Fang na may ngiti, at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Old Fang. Siyempre, nag-abroad ako. Ang sabi niya, hindi madali ang iyong disipulo. 2 taon mula sa isang martial master hanggang sa isang martial god, ito ay talagang hindi normal, mayroon bang anumang pakikipagsapalaran? Pagkatapos uminom ng isang tasa ng tsaa, tumingin si Old Fang kay Xingju na may komplikadong mga mata. Halaga. Matapos marinig ang mga salita ni Old Fang, ang mukha ni Xingju ay naging medyo mahirap tingnan, dahil walang sinabi si Old Fang, maaari siyang makatagpo ng maraming pakikipagsapalaran ngayon.
Ngunit ang mga bagay na iyon ay may kaugnayan sa kanyang lahi na Soul Devouring Clan. Kaya hindi siya magandang pag-usapan ang tungkol kay Old Feng, ngunit napakabait ni Old Feng sa kanya. Kung hindi si Old Feng, hindi niya mako-condense ang GC, kaya, hindi sana siya magkakaroon ng achievements ngayon. Medyo mahirap ang Xingju sa ngayon, hindi ko alam kung magsasabi ng totoo kay Old Feng, o itago na lang ito. Okay, ayokong malaman ang tungkol sa ganitong bagay, bata ka pa hindi dapat ikahiya. Matapos makita ang nakakahiyang hitsura ni Xingju, ngumiti si Old Feng at iwinagayway ang kanyang kamay. Nang makitang hindi man lang nagtanong si Old Feng, ang gusot na mukha ni Xingju ay agad na natuwa, tulad ng isang malaking bato na nakasabit sa kanyang dibdib, at sa wakas ay nahulog, ito ay tila lubos na nakaka-relax. Pagkatapos ay ngumiti siya at umupo sa tabi ni Old Feng. Narinig ko na ang aking disipulo ay gumawa ng maraming bagay na nakakasira ng lupa pagkatapos pumasok sa pangunahing pavilion. Ano ang unang test ng Inner Pavilion? Hunting contest muna, balita ko nakapasa ka rin sa Heavenly Symbol Examination Room na iyon. Totoo ba ang mga ito? Nakaupo sa Xingju at pagkatapos ng susunod, nakangiting tanong ni Old Feng. Puno ng pag-asa ang mukha ni Old Feng. Well, totoo naman. At sumagot si Xingju na may maliit na mayabang na mukha. Haha, well, ang aking disipulo ay talagang makapagbibigay sa akin ng kaluwalhatian. Noong oras na iyon, Heavenly Symbol Examination Room, hindi man lang ako ng ahas na hominin, hindi ko akalain na ang aking disipulo ay maglalakas loob na humamon, at pumasa dito, hahaha. Nang makita ang bagay na ito ay inamin mismo ni Xingju, noon ay Old Feng ay tumatawa pa ng may maliwanag na mukha ang nasa itaas ay nagpapakita ng isang mapagmataas na kulay. Bilisan mo at sabihin sa akin, anong uri ng kayamanan ang nakuha mo sa Heavenly Symbol Examination Room? Matapos maging excited, tinanong muli ni Old Feng si Xingju. Hindi ko ito itatago sa guro, pagkatapos ng Heavenly Symbol Examination Room, maliban sa clearance token, sirang kwintas at picture scroll lang ang mayroon. Pagdating dito, mukhang depressed si Xingju. Sirang kwintas at painting. Hindi ba dapat? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagmuni-muni rin si Old Feng, na may pagtataka sa kanyang mukha. Ipakita mo sa akin. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, bigla niyang sinabi kay Xingju. Tingnan ang kahilingan ng Old Feng, hindi nagatubili si Xingju, mabilis na kinuha ang kwintas at ang scroll. Kahit na hindi malinaw ang lakas ng Old Feng Xingju, ngunit madali niyang maabot ang uniforme ni Elder Chiwo ng Intermediate Rank War King, hulaan ni Xingju na ang lakas ng Old Feng ay nasa antas man lang ng High Rank War King. At ang dalawang ito na tila ordinaryong bagay, marahil ay nakakakita ng ilang pintuan si Old Feng. Pagkatapos ay kinuha ni Old Feng ang kwintas at nag-scroll sa mga kamay ni Xingju at pinag-aralan itong mabuti. Ordinaryong bagay man itong picture scroll o necklace na ito, talagang kakaiba. Ginawa ng unang henerasyon ng mga masters ang Heavenly Symbol Examination Room na napakahirap, ngunit nag-iwan lamang ng dalawang ganoong ordinaryong bagay, hindi ko talaga maisip ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaliksik, walang magawa si Old Feng. Matapos makita si Old Feng, si Xingju ay tila naliligaw din. Walang sino mang may lakas ng Old Feng ang makakahanap ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bagay na ito. Ibig sabihin, wala talagang silbi. Huwag kang ma-depress, ang taong ipininta sa scroll na ito ay ang aking unang henerasyon ng Imperial Wind Pavilion Cabinet Master. Ang ganitong uri ng scroll ay hindi man lang ako naghihintay, itago mo lang ito bilang isang alaala. Kita nyo. Pagkatapos makarating sa Xingju, biglang ngumiti at umalma si Old Feng. Oh, kaya ito ang unang henerasyon ng Patriarch. Matapos marinig ang mga salita ni Old Feng, tila interesado rin si Xingju. Bueno, ang Dragon Sword na ito at ang lumulutang na puting damit ay eksaktong kapareho ng unang henerasyon ng Patriarch sa mga sinaunang aklat, at ang Heavenly Symbol Examination Room ay itinayo ng Patriarch, at halos walang sino man maliban sa kanya ang nakapasok dito, kaya, siya dapat ito. Muling kinumpirma ni Old Feng. Matapos marinig ang mga salita ni Old Feng. Kaya itong ang katotohanan. Biglang naalala ni Xingju na maraming kakaibang pattern ang nakaukit sa mga dingding ng Heavenly Symbol Examination Room. Ang mga pattern ay nakikipaglaban sa Demon Beast, ang ilan ay nakikipaglaban sa kalaban, at ang ilan ay nakaharap sa libu-libong tropa, ngunit ang tanging bagay ay ang kalaban sa pattern ay isang gwapong lalaki na may mahabang espada. Ngayon isipin ito, dapat itong maging larawan ng buhay ng unang henerasyon ng mga patriarka. Ang unang henerasyong Patriarch ay isang super powerhouse. Nang itayo ng unang henerasyong Patriarch ang Imperial Wind Pavilion, wala pang nanggang aristocratic family at Netherworld Palace. Sa madaling salita, ang Imperial Wind Pavilion ay maaaring magkaroon ng katayuan tulad ng ngayon, at ito ay hindi mapaghihiwalay sa mga bagay na iniwan ng unang henerasyon ng mga masters. Kahit na ang dalawang bagay na ito ay mga ordinaryong bagay lamang, bilang isang disipulo ng Imperial Wind Pavilion, dapat kang maging mabuting paborito. Sa sandaling ito, inirolyo ni Old Feng ang larawan, at pagkatapos ay ibinalik ang larawan at ang kwintas kay Xingju. Maaliw na siguro, dapat itong kolektahin ng mga disipulo. Mabilis din itong kinuha ni Xingju, nanunumpa. Well, hindi pa masyadong maaga. Kailangan mong magpahinga ng maaga.
Mananatili ako sa pangunahing pavilion sa panahong ito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong paglilinang, mangyaring pumunta sa aking Yunxiao Baudian upang mahanap ako, at pagkatapos ay gagawin ko ang aking tungkulin bilang guro. Noon na biglang tumayo si Old Fang at ngumiti ng singkit na mga mata. Daan. Kaagad na naghihintay na sumagot si Xingju, ang kanyang figure ay commandant sa kalawakan at nawala. Mga disipulo, magalang na ipadala ang guro. Bagamat isinama na si Old Fang sa kalawakan, tumayo pa rin si Xingju at magalang na sinabi sa lugar kung saan nawala si Old Fang. Bagamat matagal nang hindi nakikipag-ugnayan si Xingju kay Old Fang, napakataas ng katayuan ni Old Fang sa isip ni Xingju, dahil kung walang Old Fang, wala siya ngayon, lalo na pagkatapos talagang suportahan siya ni Old Fang. Si Xingju ay nagbigay ng simpleng pasasalamat, paggalang at pagmamahal sa kanyang master ng Old Fang.